So hi guys, nag home service nga pala tayo dito sa New Manila. So ito yung gagawin natin ngayon, Suzuki Vitara 2016. So kakabitan natin siya ng Android head unit. Tapos lalagyan din natin siya ng reverse camera dito sa likod. And then lalagyan din natin siya ng itong dash camera. So ito lahat binili to ni sir sa Shopee. So mamaya tanong natin si sir kung saan Shopee link niya binili to, or tanong natin kung mabibigay niya yung Shopee link para kung sakali gusto niya bumili doon sa Shopee, pwede kayong may reference kayo kung okay ba to or sa iba na lang kayo bibili. Ayan. So ito, meron ito yung niya, dash camera. Tapos ito yung reverse camera. Then meron na rin tong SD card para doon sa dashcam. And then ito yung head unit. So mamaya baklasin lang natin to. Tapos pakita ko sa inyo kung ano magiging itsura nung head unit na ikakabit natin. So sa pagbaklas pala nitong stereo panel nitong Suzuki Vitara. So unang-una pag magbabaklas kayo ng mga ganitong plastic trim, mga plastic panel, dapat mayroon kayo mga ganitong klaseng prying tool. Ayan. So yung mga ganitong klaseng prying tool kasi nakakatulong sa para pag magbabaklas kayo dito, magsusukbit kayo ng mga anything na kagaya halimbawa kapag flat screw ginamit nyo dito, magkakaroon na siya ng damage. Pero kapag ganito plastic ang gamit nyo na prying tool, yan maganda siya para makaiwas siya sa mga dents. So unang-una pag magbabaklas kayo dito, dito nyo susungkitin sa taas. So pag sungkit nyo dito, pihitin nyo lang yung yung plastic. Ayan. Tapos gamit kayo na ito yung mas malaki para mas malakas, laki yung pag-angat nyo. Ayan. So one hand method tayo. Ingat lang din tayo sa pasok ng mga prying tool dahil baka makadamage siya, makabasag siya ng mga clips. So ayan. Medyo mahirap lang. Ayan. So naangat na natin itong dito part. Tapos buo siya hanggang dito. Ayan. Ayan. So very raw yung pagbabaklas natin, no. Ayan, so ganito yung itsura niya. Meron lang siya mga clips. Ayan, yan lang yung mga clips. Tapos meron lang siyang dalawang screws dito. So ayan, tanggalin lang natin siya. Tapos pakita ko sa inyo kung ano itsura ng likuran ng stereo. So ayan, natanggal na pala natin yung dalawang screws niya. So paano naman siya tatanggalin? So pag tatanggalin nyo na siya, hihilayin nyo na lang siya gamit yung kamay. So pag hila nyo dito, meron lang tong mga wire. Kagaya nito, meron siyang wire dito para sa hazard. Tapos yung wire naman dito para sa stereo, sa radyo, sa GPS nya, and dun sa mga RCA cables. Ayan. So ganito yung likuran nya. Ayan. Ito yung likodan. Tapos ito yung mga tinanggal natin. Ayan. And then ito yung sa pinaka stereo nya. So color blue yung stereo, yung socket ng nya, wiring. So ayan. Check natin kung kakasya ba tong kasama na socket para dito or yung wire harness. Ayan. So sakto naman siya. So okay din, very naman yung dumating na wire harness para dito sa Android head unit. Ayan. So mamaya testing natin yung head unit kung okay ba, kasi hindi pa natin siya na-test binaklas na muna natin to bago natin i-testing yung head unit. So ayan, unbox ko lang muna tapos kabit na natin siya. So ito nga pala yung binili ni sir na Android head unit, kasama na yung panel dito, and then 9 inches siya. Tapos yung likuran niya is ganito yung itsura, slim type lang din siya. Pare-parehas lang din naman kagaya dun sa ibang brand na ginagamit natin. So ayan, meron siyang fan. Tapos ito pala, yung brand pala niya is Stapon. So far yung mga nakakabitan natin na Stapon brand is good review naman lahat. And then wala naman ako napansin na defect. Pero yung minsan kasi yung sa ibang brand, meron dun silang mga defect minsan may problema sa touch. Pero ito Stapon, wala pa naman ako na experience. So ganito kasi, yung mga blue na socket, madalas dito kasi nagkakapalit-palit siya ng arrangement nitong color coding. So bago natin ikabit yung head unit, testing muna natin siya. So ayan.
Una-una kasi ang tinetest natin dito is yung arrangement na itong mga wiring na to, itong yellow, black, tsaka yung red. So okay naman siya. So ayan, try na natin siya ikabit, tapos pakita ko na sa inyo ano itsura. So ito, tapos na pala natin ikabit lahat, kasama yung mga wiring dito sa likod. Tapos ito yung panel, then yung wire pala dito, ito yung USB, and then yung SIM card slot. Tapos yung wire na kasama dito sa dash camera, ganito yung itsura ng dash camera, and then papunta dito. Ito kasing tint ni sir, bago pa lang kasi, kaya hindi muna namin kinabit yung dashcam. So ayan, nakagapang din yung dashcam dito sa taas, papunta dun sa ilalim. And then ayan, meron din pala dito yung GPS, saka yung antenna para sa SIM card. And then pakita na rin pala natin tong view ng dash camera. So ayan, ito yung itsura ng dashcam nya. Ayan, so malinaw naman siya. Ayan siya, malinaw naman. And then ito, yung steering controls din pala is gumagana din siya. So naka-wire po siya. Ayan. And then paglipat ng station, try natin. Open gas! Open gas! Sa volume tayo. And then yan. Ito yung mode. Ayan. Paglipat ng station, yan. Gumagana naman siya lahat. Ayan. So dito sa head unit na to, meron na pala siya mga apps like Google Chrome, yan. Meron din siyang Google Maps, and then YouTube. Tapos yung iba, ayan, nandito na yan, makikita nyo na lang dito, ayan. Tapos sa Play Store, ayan, dito na lang po kayo magda-download ng mga iba pang mga apps. Sign in nyo lang yung Google account nyo. And then ito pala, meron na rin siyang equalizer, ayan, ganito yung itsura nya. Ayan. Tapos isa pa yung reverse camera. Automatic siya, pag nag-reverse kayo, lalabas yung view ng camera nya. Ayan, ganyan siya. Tapos settings na, meron din kayong option para dito. Ayan. So sa reverse camera, dito pala tayo nagpagapang sa ilalim. Sa mula dito sa harap, papunta dito. Ayan. Papunta dito sa likuran. Pakita na rin natin. Ayan, ganito yung itsura ng reverse camera. Meron siyang OEM na casing para dito sa plate light. Tapos dito siya naka built-in. And then yan, dito natin pinagapang yung wire niya dito sa goma sa loob na to para iwas yung pag-leak, lalo na pag umulan. Then doon natin siya ginapang. Ayan. So sa mga gusto po magpa-install ng mga ganitong Android head unit, message lang po kami sa Facebook page namin na Enteng Butingting Garage, and isa naming Facebook page na Nexus Android Head Unit, Marikina City Branch. Doon meron din tayo mga available na mga Android head unit, iba't ibang klaseng specs. And then meron din tayong Lenovo brand, meron tayong mga available na dash camera, GPS tracker, and mga speakers. So yan, message lang po kami. Thank you.